yung sa mga buntis. Bibigyan natin ng tamang vitamins. Lahat ng buntis, tamang vitamins. Bakit? Kasi ang bata, nadidevelop ang brain at saka ano yan, sa tiyan pa lang. Pag hindi mo yan binigyan ng vitamins, lalabas yung bata, hindi masyadong may problema, hindi masyadong matalino, hindi masyadong hindi healthy. So doon pa lang, aalagaan mo na. So pagdating ng daycare, elementary, high school, anong kulang doon? Kulang doon yung sustansya na kinakain nila. So, ang gagawin ko libre at least yung tanghalian nila sa school. Saan kukunin? Pagtatanumin ko yung mga taga-barangay, yung hindi nila makakain at hindi nila mabebenta, bibilhin ng city government. May pondo tayo pambili nun. Yun ang ibibigay ko sa school at yun ang kakainin libre ng tanghalian ng mga bata. Tapos, dalawa purpose nun. Nabuhay pa yung agricultural sector, nagkaroon ng hanap buhay yung taga-barangay. So, napakasimple, di ba? Human infrastructure. So, kailangan pagkabata, elementary, high school, tututukan natin. Dapat lahat muna makapasok. Okay, pagdating ng college, saan sila papasok? Okay, balak natin dagdagan yung kolehiyo ng lungsod ng Batangas ng 2 satellite. Isa sa may Baybay, isa dito sa may Upland. Bakit? Para hindi na magbiyahe yung mga bata na nag-aaral sa malayo. Hindi lahat yan pupunta dito sa kolehiyo. Dapat yan, nandun na. Libre yung kolehiyo. Libre din yung tanghalian, libre din yung tuition. At ang ituturo natin doon, yung malapit sa Baybay Dagat is aquaculture. Yung malapit naman sa Upland, yun ang agriculture na pwede silang maturuan. Siyempre, sa bayan, yan yung sadyang yan yung mga may program tayo. Existing na yan. So, pag sinasabi niyo ba, libre, meron na tayo noon. Tapos, dadagdagan lang natin at hindi ko pahihirapan yung entrance exam. Bakit? Kasi gusto ko, kahit yung hindi masyadong matalino, yung above average, yung average, matanggap muna natin. Bakit? Gusto kong salain yung lahat muna mabigyan ng pagkakataon. Pag hindi natin tinanggap yon, saan pupunta? Di ba wala? Wala naman silang pera pang kolehiyo, so tambayan. Gusto ko mapasok natin, malaman natin saan natin sila lalagay. Yung makakagraduate, okay, magkakatrabaho yan. Yung hindi makakagraduate, TESDA program. Yung hindi pa rin kaya ng TESDA, dun sa agricultural program natin. Kung ayaw pa rin ng agricultural program, i-job order to sa city, ang gagawin nila is magtatrabaho ng project ng city sa barangay. For example, gagawa ng karsada, ng kanal, simpleng proyekto yan. So doon pa lang sa barangay, ang magtatrabaho doon, yung taga-barangay, nagagawin yung karsada ng barangay. Babayaran, may trabaho na sila. So, job generation ang mangyayari. Tingin ko, wala nang magrereklamo pa na wala silang trabaho unless tamad talaga sila. Kasi meron ng agriculture, meron na ring patrabaho ng city. Bukod pa yung mga naglilinis ng mga barangay, yun yung idea ng tupad di ba? Yung tupad para magtrabaho. So, gagawin ko dito yan sa local. So, simple lang programa. Yung mga binanggit ko sa inyo, yun ang aking kaya ipangako dahil yun ang kaya ng city. Yung iba, for example, senior citizen, meron akong pinangako pag binabanggit ko, libre yung high blood pressure maintenance, pang-maintenance high blood, sugar, hypertension. Para hindi na bumili ng gamot yung mga senior citizen. So, tutuloy lang natin yung program ng EBD Health Card. It's about 300 million per year. So, ang tututukan ko doon is prevention. Hindi yon confinement. Pag prevention ang tinutukan ko, makakatipid ako ng malaking pera kasi hindi mo na siya i-confine. So, ang gagawin ko doon, part nun, libre ang dapat yan parating merong laboratory at saka check-up. So, mas madami yung laboratory and check-up para early detection. So,
Pag tinatanong yung mga tao, sinong gusto magpa-hospital? Tinatanong ko to ha, sino gusto magpa-hospital? Libre. Wala naman tumataas ng kamay. Kahit libre. Pero sino gusto ng libreng laboratory at check-up? Lahat sila. Sige po, paano po yun? So, nagsasurvey tayo. Yun ang magandang programa. Check-up muna para malaman kung ano ba talaga kailangan nila. So, yun yung idadagdag ko dun sa EBD Health Card Program. Yun na, bahala na kayo magtatak doon. Basta ako, trabaho lang yung gagawin ko. Yung tatak, hindi ko iniisip yun. It will come as kung anong programa. Yung ibang infrastructure, kaya natin yun eh. Kaya ng national. Kaya nga ako nahingi ng tulong kay Secretary Rat kasi doon natin kukunin yung mga malalaking infrastructure. So, tulad ng matuloy yung bypass, yung mga bypass at overpass na national government yan. So kung hindi tayo nagtatrabaho na makuha dito yung mga programa na yan, paano pupunta dito yun? Hindi naman kaya ng city pagawa lahat yun. Para makatutok yung city, doon sa sinasabi ko sa inyong program, sa tao. So alam natin yung sinasabi natin. Pagka nagsabi akong program, napakasimple, pero kaya po nating implement. Alam ko nga kung saan ko uunahin eh. Yung school, alam ko kung saan ko uunahin. Santa Clara, Kuta, Wawa, at saka yung sa May Malita. Yun muna unahin ko. Bakit? Doon maraming malnourished na bata. Yun muna lilinisin ko, yun ang gagawin ko sa school program. Pagka sinasabi ko nga yun sa tao, pumapalakpak sila, sige po, papapasukin po namin ng mga bata kasi libre na yung tanghalian. So, natutuwa sila. So, yung ibang mga programs, kaya natin yun kahit hindi ko sabihin sa inyo. Muna na city yun, temporarily, para may skills sila matutunan. So, wala nang mawawalan ng trabaho sa city, basta masipag lang. May naisip na po ba kayong mga investor na Araw-araw, napakadami ko pong kinakausap na investors. Katulad ng San Miguel, paano ba yan napunta dito? Di ba? Ako rin ang nag-invite sa kanila. So, yun ang trabaho namin ni Mayor. Ako nakikipag-usap sa investor. Pag nakadala dito, yan ang investor. Natutuwa sila. Bakit? Simple lang po. Sabihin ko lang, mabilis po ang dito. Mabilis po ang permit dito. Walang humihingi sa inyo dito ng kotong. Lahat, babayaran nyo lang yung tama o malapit-lapit sa katotohanan, okay na po kayo magnegosyo dito. Kaya po madami dito pumapasok. Ikumpara nyo po yung dati at yung ngayon. I can guarantee you, makikita nyo yung revenue, itinaas. 2022, we have the highest growth revenue in the whole Philippines. Hindi ko alam kung alam nyo yun. Nakakuha tayo ng award. Ngayon, ang ibig sabihin nun, dun sa year na yon, napakadami natin na generate na revenue dun sa 2022. So, abangan nyo po yung 2023. Compared po ito sa buong cities sa buong Pilipinas, ha? Tayo yung pinakamalaki ang itinaas. So, kung hindi ko po ginagawa yung mga kinakausap yung investor, paano po tataas yun? Hindi naman tayo nagtaas ng taxes. Wala po tayong tinaas na taxes. Efficiency in collection, bagong businesses, yun lang po, walang tinaas. So, kaya, sabi ko nga, alam ko naman yung ginagawa ko eh. Para tayo magkaroon ng programa, kailangan muna natin ma-generate yung revenue. So, bakit po sila pumupunta rito? Unang-una yung infrastructure. Walang traffic, nagawa yung bypass, nagawa yung flyover, hindi nagbabaha kasi nagawa natin yung dike. Disiplinado yung mga tao, hindi nanghihingi doon sa investor. So, napakasimple po nun. Pero, yung mga nagninegosyo, gusto ganun lang. Ayaw nila yung tumatagal yung mga proseso kasi hindi sila natutuwa ng gano'n. Walang humaharang sa kanila. Walang namimilipit ng kamay. Walang tumututok ng baril. Walang humaharang sa kalsada. Siguro alam niya naman dati merong gano'n. Ngayon wala na yun. Simula nung kami wala na yun. So, I'm very proud na naumpisahan namin yun ng gano'n na wala na siyang gano'n. Kaya malalaki po yung investors natin dito. Mga power plants. Tayo ang pinakamaraming power plant sa buong Pilipinas. So, sa tingin nyo po, bakit sila pupunta dito kung
hinahassle sila ng city government. Kausapin niyo po yung malalaking investors. Lahat nandito na at lahat pumupunta pa dito. Kasi nga, kinakausap po natin yun. So, sa akin, ironic, di ba? May power plants tayo, industrial tayo, tapos, i-develop ko pa yung agricultural sector. So, nakita ko na po yung formula. Dapat pala, meron ka talagang revenue doon sa pagiging industrial mo para ka makapag-implement ng mga programa para mabuhay din yung agricultural sector. Hindi uubra yung isang puro agricultural lang kasi wala po silang revenue. Kasabihin ko nga ito kay Presidente, pag nakita ko siya, sabi ko, Boss, alam ko na yung formula. Meron pa ako isang gagawin. Ito hindi nyo pa nababalitaan pero gagawin ko ito. Ang gagawin ko, bibilin ko yung bigas, magtatanim muna, una-una wala tayong palay, di ba? So bibilin ko muna yung bigas, farm price ng katabi natin mga munisipyo. For example, Ibaan, Rosario, bibilin ko yung bigas ng city government. Magkano? Halimbawa, 17 pesos. Sige, bilhin natin. So papatayo na lang ng city is milling and drying. So magkano na lang gastos lang ng city? Hindi ko alam kung magkano. So magkano mabebenta sa tao yung bigas? Mura lang. Hindi lalampas ng, siguro hindi lalampas ng 25 pesos. O, tapos magpapatanim ako ng palay dito sa city kasi yung mga farmers na yon, bibilhin natin yung bigas nila lahat. Kasi ang dami natin binibili for disaster preparation. Pang DSWD. So nakita ko, itong palay ang mas malaki epekto sa bulsa ng tao, hindi yung mais. Kasi yung mais ay pang ano yun, pang feeds yun. Hindi direktang tao. So ang tao, pagka mura lang yung bigas, mas malaki epekto. Ngayon yun lang maririnig sa akin pero yan ang kasama sa pinakamalaking gagawin kong programa. Isa pa nga siya. Tanong yan, yung environment natin, tingnan nyo yung mga isda. Kami nagpa-contest ako ng fishing competition dito sa May Baybay. Alam nyo, ang lalaki ng nakuhang isda. Malalaki, madami pa tayong nahuhuli. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, rich pa din yung ating ating kapaligiran, yung ating Verde Island Passage. Masagana pa rin despite the fact na meron tayong industries. So yung industries ngayon, ginagamit ko sila na para magkaroon ng programa na pangalagaan ay yung environment, which is sumusunod naman sila. Kaya lang naman tayo magkakaproblema dyan pag hindi sila sumusunod sa regulasyon. So isa kong paggagawa doon sa San Miguel, sa consortium nila, is magtayo ng marine life research facility sa Isla Verde. So para makita natin, mapag-aralan natin kung gaano kayaman pa yung ating dagat. Pero nung nagpa-contest ako, dito lang huli yun ha. So kita ko, madami pa tayong isda. Dahil nga, sumusunod naman yung mga industries na malalaki. So ang nagpo-pollute naman dyan, tingin ko, yung mga hindi talaga sumusunod, which is pwedeng yung maliliit. Yung mga basurang tinatapon natin sa dagat, galing sa kung saan-saan. Yan ang nakaka-damage dun sa environment. Natin sementeryo, di ba? Nakita niyo na ba yun? Bulbok. Ha? Sa Bulbok? Bago yon. So, may mga slots, mura lang yung paglibing, may financial assistance tayo sa burial assistance. So, halos wala nang gagastusin yung namatay. At pag ako yung mayor na, meron pa akong isa pang dadalhin na programa dyan. Yung kabaon, meron magbibigay sa atin libreng kabaon. Kausap ko na yung isang malaking kasi, di ba, kinikremate naman yung marami. So yung kabahan yun, sabi niya, pwede mo na paggamit yan dun sa sa mga mahirap, bibigay ko na sa iyo yan. So, wala na bibili ng kabaong dito unless pupili sila ng talagang mamahal, which is hindi yung pang mahirap, pang mayaman yun. Pero yung mahirap, wala na halos gagastusin yun kasi ito na yung kabaong. So, ililibing ngayon, halos mura lang ang palibing dun sa parang murang-mura nga yun, parang hindi nalalampas ng 6,000 eh. Ang financial assistance natin 10,000. So makakatipid pa nga tayo. So ang programa natin sa city ever since,
simula buntis, panganak pa lang, hanggang sa mamamatay, hanggang sa senior citizen. Di ba senior citizen natin, libre yung sine. Para maaliw sila, libre ang... Meron pa siyang pension, may binibigay din pension ng city, ha? Bukod dun sa national government, minamatch ng city yung ibang hindi nakakakuha sa national government ng pension. Ganun din. Ano pang... Wala ako nakikitang hindi ko na-touch na sa programa. Bata, elementary, high school, college. Pagdating ng college, trabaho, meron tayo ito. Senior citizen, parents, parents kasama na kasi yung mga anak nila, wala namang bayad yung elementary at high school. Hindi ko nga alam bakit sinasabi nila, pag ako libre ang elementary at high school, dyan naman libre eh. Baka di nila naintindihan yung sinasabi nila. Ako naintindihan ko lahat yan, kaya nung unang-una mong palang tanong, kahit hindi ko sulat, kahit hindi ko basahin, alam ko na yung alam ko yung gagawin. Ang tanongin nyo, yung iba kung alam nila yung gagawin. Yung tourism yan, meron na tayo feasibility yung ginagawa. Malapit yung sa Isla Verde, yung sa Batangas City, nagawa na natin. Final na yon. Pina-finalize na lang. Yung sa Isla Verde tourism, ginagawa yung feasibility study. Alin yon? Yung mga infra na dapat ipagawa, for example, pier, port, or power generation, lahat yon para nakaplano. So yung religious, meron naman tayong mga Monte Maria, di ba? Madaming pumupunta doon. Kaya lang nga parang may bayad eh. So, paano ako tataka? Bakit pag religious, may bayad ba talaga dapat yun? Hindi ba kayo nagtataka? So, dapat kasi pag religious, walang bayad. Dapat yun spiritual. So, gagawa tayo ng siguro camp na si Father Orbos ay kinausap na rin ako niyan. Gusto niya magkaroon ng healing, parang healing place. So, siguro I'll talk to him para sabihin ko, ito yung lugar na pwede niyong gawin, dito tayo. Parang siya, parang wellness kasama yung spiritual. So, yun yung mga programang pwede natin gawin. So, napakaganda ng mga programa. So, pagpapatuloy ko yung mga programa natin gaya nung pangarap natin sa city. At ito naman, hindi nyo alam na binilin talaga ni Mayor Eddie yung city. Kaya ganun na lang yung aming kaya siguro hindi nyo alam bakit ganito kami kasipag. Kasi ayaw namin mapahiya. Kaya hindi ako papayag na mapahiya yung pangalan namin. Kahit na yung pangalan ko, hindi ko sisirain nun sa kung ano-anong pagkakamali o ano man, abuso. Yan lang ang kaya namin sabihin ko na papamana ako sa anak ko na okay kami. Kaya napakasimple ng trabaho ko. Gagalingan ko lang, ayusin ko lang. Wala na akong kailangan sa buhay eh. Ayos yung aking pamilya. So, wala naman akong kaaway. Pag-eleksyon lang, meron. Pero hindi naman kaaway yun. Doon sa akin mga katunggali, wala akong problema. Hindi ako, ano lang yan, politika lang yan. Kung sino manalo dito, okay lang sa akin.